Hi guys! Happy Monday to all of you. So, I just wanna react about the issue na nababasa ko sa social media, ang chismis na hiwalayang Kolokoy and Miss Grace. So, gusto ko talagang mag-react dito pero medyo wala nga akong time, pero ito, may time na ako, magre-react ako. Kasi, nasubaybayan ko rin sila. Una, finalo ko talaga yan si Kolokoy. Kasi talagang natutuwa ako sa mga content niya, sa mga pagpapatawa. And then, nasubaybayan ko rin nung lumabas si Miss Grace sa mga vlog niya. At hanggang sa naging tandem sila. So, followers talaga ako. So, ayun nga, nanonood talaga ako ng mga vlogs at talagang natutuwa ako sa banding nilang mag-asawa. And then, hindi pa ganun katagal, mga ilang months lang. Bigla na lang naglabas ng statement tong si nahiwalay na daw sila at may anak na at meron daw palang kinakasama. So, shocking, 'di ba? Pero, you know what? Nasubaybayan ko rin yung mga, talagang chismosa ako eh. Chismosa talaga ako. Since sila naman open sa public, so pagchismisan na lang natin, 'di ba? So ganun, nung nagsalita si Kolokoy na na hindi na nga daw sila at wala na daw sila, meron na daw siyang ibang kinakasama. So intay kung anong isasagot ni Grace. So ang tagal kong hinihintay, ano bang reaction niya, kung ano bang reason o ganyan. As in, ang tagal, wala talaga siyang nilalabas na statement. Tapos, hanggang sa napanood ko na nagva-vlog siya, meron isang content creator na pinature siya. Ayun, hindi rin naman niya doon na-mention ang talagang reason or parang nagpahaging lang or something. Tapos masasense mo talaga na parang may third party pero hindi siya nagbibigay ng deeper details about doon. And then hanggang sa nakita ko siya, si Grace, na talagang sinusubaybay ako, chismosa talaga. Na nagpa-interview kay Luis at doon niya sinabi yung medyo ibang detalye. Pero alam niyo yun na hindi pa rin niya medyo sinabi lahat, na parang good pa nga yun parang hindi pa niya masyadong inano si Kolokoy doon. And then nagulat ako, nagpa-interview tong si Kolokoy kay OG Diaz na parang yun pala, may mga may mga reason siya, may mga kung ano-anong, yun nga, yung pinanood nyo. Alam ko naman na napanood nyo yun. Sinabi niya yung totoong dahilan daw sa side niya kung bakit sila naghiwalay ni Miss Grace. Doon sa interview niya kay OG Diaz, yung mga reason niya na yung may away si Miss Grace at saka yung parents, na ayaw nung parents niya kay Miss Grace, and then na ayaw daw palapitin ni Miss Grace si Kolokoy doon sa parents, doon sa nanay, and then as well as mga anak. Yan. Para sa akin yung mga reason niya parang napakababaw. Kasi kung mahal mo talaga ang asawa mo, kahit may ganyang issue sa biyenan at misis mo, that's not hindi yan yung parang magiging dahilan para iwanan mo yung asawa mo. Like, tama si Miss Grace, may sarili ka namang isip. Kahit sabihin ni Miss Grace na huwag kang pumunta dyan o huwag kang gumanon, magulang mo pa rin yun. Lalapit ka pa rin dun. Hindi ka pwedeng pigilan ng kahit sino kasi magulang mo sila. Yeah, kung totoo man. At yun nga, napakababaw. Kasi ang daming mag-asawa na talagang normal na yan, na ayaw ng biyenan. Pero nagmamahalan pa rin sila kasi ang mahalaga yung sumpaan nila bilang mag-asawa. Yun ang mahalaga. Kasi at saka yun naman yung talagang papakisamahan mo, yung asawa, yung pamilya mo. At saka pati best friend hindi mo rin pwedeng kasi best friend mo lang yan Ang mahalaga yung asawa mo Kayo lang talaga ang
ang dapat magkaintindihan dyan. Siguro mas okay pa sa akin yung yung reason mo na siguro kaya tinabangan ka is talagang yung ego mo rin. Dahil sa tingin mo is mas mataas sa'yo at nag-e-excel ang career ni Miss Grace. At feeling mo ay hindi ikaw yung top sa pamilya, ganyan. Which is hindi rin naman dapat na maramdaman yun. Kasi nga, sikat ka nga, content creator ka nga, at sikat ka naman. Sabi nga ni Miss Grace, mas malaki nga ang kita mo, di ba? At saka, choice mo naman yan. Choice mo rin naman na ikaw yung mag-giveaway. Ikaw yung sumuport na lang para ma-pursue ni Miss Grace yung dream niya, sa career niya, mag-excel siya sa career niya, is just for your family naman din, makakatulong sa pamilya niyo. After ng interview na yon, so ayun na, mga ilang months, ayan na, lumabas na nga yung issue ngayon, na yun naman yung sagot naman ni Miss Grace dun sa mga sinabi ni Kolokoy. Para sa akin itong inilabas na statement ngayon ni Miss Grace na recently lang, hindi ibig sabihin is ayaw niyang mag-move on. Kasi nakikita ko na nag-move on naman siya. Kita niyo nga, ang ganda-ganda na niya. Tapos talagang nagbibigay na siya ng time para sa sarili niya. At parang napanood ko nga yung interview niya kay Luis na marami nang nanliligaw sa kanya. Ibig sabihin, talagang nag-move on siya. I think kaya siya naglabas ng statement is para sagutin yung mga maling sinasabi about sa kanya. Na gusto niya ring i-depensa yung sarili niya. Kasi nga sa mga vlogs, tama siya, sa mga vlogs nila ni Kolokoy, parang siya yung naging maldita, na parang controlling, ganyan. Pero gusto niyang ilabas yung tunay na siya. Yan. At saka dun sa statement na nilabas niya, ang talagang nakaantig talaga sa akin is yung mga anak niya ay hinahanap yung tatay. Which is dama ko yun, na pagka yung halimbawa ay yung anak ko hinahanap niya yung daddy niya, where's daddy, ganyan. Hindi man kami hiwalay na asawa ko. Mabait ang asawa ko. So yung gano'n, na para bang na feel ko na talagang mahalaga ang ama sa isang pamilya. Kasi talagang hinahanap talaga ng mga anak yan. Napakasakit bilang ina na makita ang anak mo na namimiss yung tatay, na iniisip na kulang kayo, na dati masaya kayong isang pamilya, ngayon is iba na yung Kaya nung nag-breakdown siya, na halos maiiyak talaga siya, o umiyak na nga siya, na gusto niyang pigilan. Talagang dama ko siya na talagang yung sakit na nararamdaman niya para sa mga anak niya. Siguro okay lang sana kung tayo lang mga babae, iwanan lang tayo ng mga anak ng mga asawa natin, okay lang. Pero yung mararamdaman ng mga anak natin, yun yung parang nakakadurog ng puso Siguro talagang ang na-sense ko lang talaga sa sa kanila, opinion ko lang, talagang nawala yung pagmamahal ni Kolokoy kay Miss Grace dahil sa kabit. Kasi nakakita siya ng iba, nakakita siya ng siguro mas bata, at nakakita siya ng babae na feeling niya ay sa sarili niya ay siya yung pinakang top sa kanila. Kasi nga ang feeling nga niya kay Miss Grace ay siya si Miss Grace ang mas matalino, si Miss Grace ang mas mataas. So nakakita siya ng isang babae na mas parang siya yung top, ganyan. Yun lang ang opinion ko Kaya siguro mas pinili niya na mambabae na lang, na piliin yung babae na yan. Kasi doon siya nakakita ng talagang feeling niya is ang niya, super halaga niya, ganyan.
Which is mali, di ba? Dapat kasi kayong mag-asawa nagkakaintindihan, kahit kung sino man na, kahit babae ang mas malaking kumita, kahit babae ang mas mataas, mas matalino or what. Kailangan ay intindihan, unawaan at pagmamahalan. Lalong-lalo na at may mga anak, yan ang dapat nyong isasaalang-alang, di ba? So sa issue na yan, ang opinion ko talaga is dapat mag-move on na parehas eh. Feeling kasi ni Kolokoy hindi nag-move on si Miss Grace dahil gusto niya kasi after nung interview niya kay kay OG Diaz is tapos na, mag-move on na. Paniwalaan niyo na yung mga sinabi ko so that I can move on at ma-flex ko na yung jowa ko. Ganyan. Ganyan 'yon. And then syempre, sa part naman ng legit na message, syempre, sinabihan ka ng hindi maganda, hindi ka talaga makaka-move on nun. Kasi kailangan mong sagutin at kailangan mo ding sabihin yung katotohanan para sa'yo, di ba? So, dapat dyan, tumigil na ang bawat panig. So, tama si Miss Grace. Mag-move on siya kung hindi siya kinokomenta ng mga masasama, kung hindi siya mini-message ng mga masasama ng kabit. Pero alam nyo yan, ang reality talaga, ang kabit talaga ay mas matapang sa asawa. Sa mga napapanood ko sa mga balita, sa mga tulfo, mahilig ako manood yan kasi nga chismosa ako. Yun, talagang ang kabit talaga ay napakatatapang. Pero yun nga ang pagiging kabit ay talagang pinagbabawal ng Panginoon yan sa atin eh. Nasa 10 utos nga yan na huwag tayong makikiapid sa may asawa. Kasi talagang sisirain niya talaga ang pamilya. Si Lord is makipamilya. Kapag mapagmahal ka sa pamilya mo, bibiyayaan ka ng maraming blessings. Pero pag sinuway mo ang 10 utos ng Diyos, hindi maganda. Ang hirap pati, huwag niyong piliing maging kabit. Kasi pag pinili niyong maging kabit, tingnan niyo yan, hindi kayo maipakita. Ang hirap sabihin sa mga tao na, hey, iba na, hindi na si Miss Grace, eto na ngayon. Hindi mo mailabas. Hindi ka maipagmalaki. Hindi ka mailabas. It's because mababash. Kasi nga, mali yung gawain niya. Kasi nga kabit siya. At yun nga, isa pa, natawa ako dun sa sabi ni Miss Grace na, ba't hindi kayo mag-move on? Ipatanggal mo yung tattoo mo. Kasi habang nakikita yan ng kabit mo, talagang masasaktan siya kasi nandun pa yung pangalan mo. O, di ba kabit? Matindi yun. Pag yung minamahal mong tao is nakaukit sa dibdib niya yung pangalan ng talagang unang minahal niya for 25 years, di ba? At saka tama si Grace. Kung gusto ni Kolokoy na mag-move on, kasi sabi niya move on, take down all the photos, videos, kasi yun yung mga masasayang moment yun ng asawa mo eh. Hindi ka na, mas pinili mo na ang ibang babae over your asawa, legit na asawa. Hindi mo na kailangang i-keep pa yung mga memories na yun. Tanggalin mo na. Kasi yun collab yun May part doon si Miss Grace. So dapat kung pinagpalit mo na siya sa iba at hindi na siya ang asawa mo, take down. Gumawa ka na lang ng mga videos na ikaw na lang or kayo ng bago mong asawa. So, suportado ko si Miss Grace dyan. Burahin na lang, di ba? Eto nga, tama. Papanood ko sa inyo yung nakakatawang part nung video na yun na nananawagan si Grace na kayong mag-move on. And hopefully, talagang mag-move on na lahat. Yun lang guys. Love you all. Tapos na ang chismisan. Bumalik ka na dun sa present. Kabit. Never siyang lumabas sa social media. Why? Why won't you flex her? Aren't you proud of her? Well, because again, she might be bashed, right? I remember when CJ told me, he asked you,
Are you just using Gladys because you don't want to show Shireen or Dawn? And you said, of course, you don't want people to bash her, right? What do you expect, Joel? You want people to praise her to be the home wrecker? I just don't understand why you, Dawn, you and your minions are still talking about me. It's like people say for me to move on, but you know what? You can't move on. I think you're so insecure that my face are still all over his social media. Joel, take them down and put her face. Maybe she'll leave me alone. Maybe she wants to be famous too. That's why she's so insecure. You have that big tattoo on your chest that says Grace. Maybe she should remove that, because maybe every time she sees it, she gets so mad, so insecure. So Dawn, please stop. Leave me alone. You and your minions. You guys are always attacking me in social media. I'm not even doing anything to you guys. So stop. You need to grow up.